So ito na nga po mga kabantay, ang part 3 ng tutorial ni Kabantay, ayan. At ito pong ating kukunin suka ay pang 3 linggo na po ito mga kabantay, no. At kukunin na po natin dito, baka po ito matuyo sa init ng araw, no, mga kabantay. At ang ating pong lalagyan ay dalawang balde. Yung isang balding malaki at isang balding maliit po, yung sa mineral po mga kabantay. At meron po tayong pitchil na gamit. At pupunin po natin yan. Siguro po ang makukulang po natin dyan ay 2 galon. Dahil yan po ay 2 galon at isang Wilkins, no, mga kabantay. At yan pong kukunin natin. Material lang po siguro yan. Mga 2 galong mahigit, mga ganyan. Yan. Inamboy ko po at sobrang asim. No, hindi po siya sobrang kaasiman. Yung kasarapan lang po ang asim niya. Tapos napakatamis. Ipinapakita ko lang po sa inyo yung pitchil. At yan po ay dapat laging walang mantika, ano po. Dahil nakakawala po ng asim yan. Nakakasira ng asim pag may mantika po yung ating pitchil na pantatabo sa ating suka. Yan po lagi sinasabi. Kailangan po laging malinis. Ano po. At meron na po tayong salaan dyan mga kabantay. Ayan. Nilagyan na po ng damit. No? Malinis din po yung damit na yung mga kabantay. Ayan. At salin na po natin dyan. At yan po ay inulit ko nga po. Ang paasim natin ay halos umabot po ng 3 linggo. Yan, tinikpan po natin kung gaano po ang asim niya. Napakasarap po ng asim niya mga kabantay. Yan po ay asim na manamis-namis, no, mga kabantay. Basta po pure na suka, 100% po, napakasarap. Yan po. No, sinasabi po nila sobrang asim, hindi po, no, mga kabantay. Yan po ay maasim na manamis-namis. Hindi po mawawala yung asim niya at yung tamis niya. Hindi naman po siya ganun katamis pero hindi po mawawala yun, no. Halos tumatalo po siya sa asim ng suka, no, mga kabantay. Kung makakatingin po kayo ng pure na suka na galing sa nipa, ay sigurado po masasabi niyo na ito talaga ang suka. Hindi ko naman po sinisiraan yung mga ibang nagsusuka po, ano, kasi yung mga ibang nagsusuka po ay talaga pong nagbabanto sila, no. Yan. At pagkatapos po niya, nililipat po natin sa kabilang balde mga kabantay para po mapuno po natin yung isa. At pag napuno po natin yung sobra po, ilalagay uli natin sa ating sasalinan na yan mga kabantay. At sa nga pala mga kabantay, tayo po hindi na muna magsusuka po. At yung pumbungan ng ating sasa ay hindi pa ganong marami, no. Ang nabibilang ko lang po ay meron lang huyatan 3 ang bunga ng sasa. Kaya hindi po tayo makakapag karit ngayon kasi kung tatlo lang po yung ating kakaritan ay sayang naman po yung ating hirap, no. Makakuha po tayo doon ng suka or ng tuba, pero matagal po tayo bago maka isang balde, mga kabantay. Kaya maghintay muna tayo ng maraming bunga, no, kasi po dumaan tayo sa medyo amihan at panag-araw tayo, papunta tayo sa panag-araw. Medyo yung bunga ng ating sasa ay hindi pa ganun siya namumunga ng maganda, ng mga kabantay. Ayan, ililipat na po natin sa isang balde para po mapuno natin yan, yung balde po ng mineral na yan, no. Ayan. So, dyan nga pala mga kabantay ay meron pa tayong susukain. 1 galon pa rin po ng mineral, no. Tapos meron po tayong Wilkins pa na konti, siguro mga 3 liters yon, no, mga kabantay. So yun siguro mga 1 linggong mahigit pwede nang kunin, or basta kung umasim na po siya. Kasi sandali na lang po siyang aasim dahil matagal na rin po siya sa galon. Mula po nung nag-umpisa ako nagpaasim, iniligis ko po siya siguro mga 1 linggo, no. Naghinto na po tayong mangarit dahil wala na po tayong lalagyan po mga kabantay. So yan po, ang nakuha po natin dyan ay, ulitin ko lang po, ang nakuha po natin dyan ay 2 galon lang po at 4 na litro. Halos yung pong 3 liters ay natuyo siya, no, mga kabantay, sa tapayan. Yan po. Ganyan po ang pagpapaasim ng suka. Hindi po natin makukuha ng sakto sa ating pinaasim. Dahil yan po ay, inulit ko nga po, ay 2 galon at isang Wilkins, no. Isang Wilkins po ay, ang natira lang po sa kanya ay 4 na litro po mga kabantay. At sisimutin lang po natin yan.
Yan po malapit nang matapos yan mga kabantay, no? Yan. Siguro po itong darating na panag-ulan, kung magiging maganda ang bunga ng ating sasa, baka po tayo makapangarit uli, no po mga kabantay. At yan po ang ating sinusuka, ang karamihan po niya nahihingi. Although nagbebenta po tayo ng nakaraan, pero ngayon po wala po tayong benta ngayon. Puro hingi lang po lahat talaga mga kabantay. Nakaraan po nakapagbenta po tayo, pero ngayon po yung suka po natin ngayon na nakapagsuka po tayo, nakapag-produce po tayo ng 1 galon nakaraan, tapos ngayon po yan ay 2 galon. Halos nahingi po lahat yung yung 1 galon nakaraan, tapos ngayon po ay yung 1 galon ay kukunti na lang po bali 2 galon po yan. Yung 1 galon po ay kukunti na po yung laman. Yung 1 galon po meron pang laman, puno pa po yun. Pero 1 galon po ay kukunti na, naipamigay na po natin. Meron po mga nanghingi, mga kabantay. Tsaka yung po may-ari ng ating tapayan, dahil hiniram lang po natin yung tapayan, ay binigyan po natin ng 1 Wilkins na suka. Yan mga kabantay. Pinapaliwanag ko lang po para maliwanag po sa inyo. Po. Ang pagpaasim po ng suka at ang ang pagpoproseso ng pagkukuha ng tuba ay sadya po talagang mabusisi o magigi, matarbaho, no po mga kabantay. Ayan po si Miss Kabantay, yan po yung magluluto na. Talaga pong ganun katarbaho magsuka o magtuba ng mga kabantay. Kukuha po tayo ng suka ng mga 2 linggo. Yung yung 2 galon na yan, 2 linggo natin kukunin o titigisin mga kabantay. Ay lilipat na po natin sa sa isang at puno na po yan mga kabantay. At mabalik nga pala ako yung 2 linggo na tayong pupuno, tapos pagkatapos po nun ay papaasimin uli natin 2 linggo rin or 3 linggo yung 2 galon. Ganun po katagal ang proseso ng pagtutuba mga kabantay, no? Pinapaliwanag ko lang po sa inyo para maintindihan nyo po ang pagtutuba. Hindi po ganun kadaling magtuba. Po, sa mga iba po na akala po nila ganun kasimple lang magtuba, hindi po mga kabantay. Yan. At alin lang po natin yung sapal, yung kulaba, para hindi po masama sa tatapon na po natin yan. Dahil madami po yung ating sinuka, kaya marami po yung kulaba. Itatapon na po natin para masimot natin ang gusto yung nasa tapayan. Dahil yung halos bumabara na sa sala natin damit ng mga kabantay. So mamaya po pagkatapos niyan, ilalagay na nga po natin yung ating isang nakita niyo po yung yung kulaba or yung mga latak. Yan. So pagkatapos po nga pala niyan, maulit ko lang ay tayo magpapaasim pa ng isang container pa, mga kabantay. Huling paasim ko na po yan, mga kabantay, yung isang container. Yan. Yan, konti na lang po ang laman niya mga kabantay. Siguro po mga 3 picture o 4 na picture na tigkakalahati o tigkakonti. At tubos na po yan, sasalin na po natin uli. So sa nagtanong po, sa nung nakaraan po, kaya po ako nag-ulit ng tutorial, ay meron po kasi nag-comment dun sa aking sa aking video na nakaraan na tuba, ay gusto raw po niyang matuto, kaya po inulit natin tong ating tutorial, no. At sa pag-ulit po natin na iba naman po ang ating ginamit, paa na, hindi na po yung kamay. Dati po kasi kamay ang ating pinangsisigad, ngayon po ay paa, po mga kabantay. Sa po, lagi ko po sasabihin sa inyo, pag mangangarit po kayo, lagi malinis ang karit, huwag nyo mapamantikaan. Yan lang po, mga kabantay. Ayan, nasasalin na po natin ng 1 galon. At papakita ko muna sa inyo kung gaano karami natin nakuha yan. Puno ho yan. At ito po ay halos, kung nasaan po nakita nyo yung bula na yan, hanggang dun din po yung suka niya, Yan. Yung pinaka, po sa ibabaw. Hanggang dun rin po yung suka. So ito, dadagdagan po natin yan. Pupunoy natin. Pero talagang totally nakuha po natin dyan 2 galon at 4 na litro. Yan. Yan, salin na po natin yung, siguro po nasa 3 liters lang yan. Yan, nasa Wilkins na yan. Tsaka 1 galon pa ho na tutubain natin. No?
Matagal po natin na-upload to kasi marami tayong tinatrabaho. Saka hindi natin nabigyan ng pansin agad na i-upload, no, mga kabantay. Sandali lang po paasimin yan. Ulitin ko lang po, mga kabantay. Siguro po ang ganito lang aking vlog at matatapos na rin po yan. At itinuturo ko lang po sa inyo ang ating kasali ng tuba. At medyo maasim na nga po yan, no. At maraming salamat po sa mga sumusuporta at sa walang sawang nanonood sa aking vlog or sa aking mga video. Maraming salamat po sa solid na supporter ko or sa mga manonood ko kung sino mo po yan. Maraming salamat sa inyo. Bye bye mga chup chup.